Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa lahat ng inyong staff sa programang kinakahumalingan ng lahat. Ako po ay isa sa mga libu-libong taga-subaybay ninyo kaya't nagpursige akong isulat ang aking talambuhay para mapakinggan sa inyong programa. Papa Dudut, ako po si Say o Isay, 41 years old na sa ngayon at tubong Bicol. Ikalawa ako sa isang dosenang magkakapatid. Sisimulan ko po ang aking istorya noong 13 anyos ako. Nakapagtapos po ako ng elementarya na may nakamit na karangalan. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na naipagpatuloy ang pag-aaral ko sa high school. Dahil ako noon ang inaasahan ng aking mga magulang pagdating sa trabaho. Sa murang edad ay naging trabaho ko ang kadalasang ginagawa ng mga lalaki tulad ng pag-aani ng kopra, pagbubuhat ng mga kahoy, pagkakaingin, pag-aararo ng palayan at minsan ay mangingisda din po ako. Sa kabilang banda ay naging tendera din ako ng mga kakanin. Papadudot kung ano-anong trabaho ang pinasok ko. Pero hindi naging sapat yon para makaahon kami sa hirap. Kaya sinubukan ko noon ang makipagsapalaran. Natatandaan ko pa noon na nagdedelihensya pa ako ng 75 pesos sa pamamagitan ng pagbubuhat ng bigas para lamang may ipamasahe papunta sa lola ko sa Camarines Norte. Kaso pagdating ko doon, naging malamig ang pagtanggap sa akin ni lola. Bakit ka naman lumayas? Sigurado nag-aalala sa iyo ang mga magulang mo ngayon. Ikaw talagang bata ka, hay nako. Huwag mong bigyan ng problema ang mga magulang mo. Bumalik ka na doon sa inyo. Utos ni lola sa akin. Lola, hindi po pwede, pagtutol ko. Anong hindi po pwede? Kumpronta na niya sa akin. Kasi po nagbabaka sakali po ako na makapaghanap ng trabaho. Sagot ko sa kanya. Trabaho na agad ang iniisip mo ang bata-bata mo pa. Ilang taong ka lang ba ha, Isay? Agad naman akong sumagot sa katanungan ni lola. 13 po. O kita mo na. 13 ka pa lang, ang bata-bata mo pa. Sa palagay mo ay makakahanap ka ng trabaho sa ganyang itsura mo? Ang lit-lit mo nga Naibulalas ni lola sa akin. Lola, kailangan ko po ng trabaho. Kakatwiran pa sana ako pero naputol na yon dahil agad na nagsalita ang aking lola. Kaso ang tanong nga may tatanggap ba naman sa'yo? Sigurado kung wala kang mahahanap na trabaho. At alam mo kung ano ang kababagsakan mo. Magiging tambay ka lang dito sa bahay. Magiging sakit ka lang ng ulo ko. Hay nako Isay, wag mo na akong bigyan ng sakit ng ulo, matanda na ako. Bumalik ka na lang doon sa mga magulang mo. Utos niya sa akin. Pero nagpumilit pa rin ako na magstay kay lola kahit na ilang araw pa. Wala naman siyang nagawa kundi ang pumayag. Samantala hindi nagtagal ay dumating ang opportunity sa akin para makapagtrabaho. Habang kasama ako ng aking tiyuhing sinong ay may nakasalubong kaming babae na may edad na. Agad nitong tinanong kay Tito Nong kung sino ako. Siya si Say, apo ni Aling Iding. Isinama ko siya dito para tulungan siya na makahanap ng trabaho. Baka matulungan mo siya. Wika niya sa babaeng kausap na nakilala ko sa pangalang Kenat. Ilang taong ka na, Say? Baling sa akin ang babae. 13 po, pag-amin ko naman sa kanya.
Marunong ka bang magbantay at mag-alaga ng bata? Usisa pa niya sa akin. Naku, opo. Katunayan nga po ako po nag-aalaga sa 11 ko pong nakababatang kapatid. Panganay po kasi ako kaya sa akin po pinagkakatiwala ng mga magulang ko ang mga kapatid ko pagmamalaki ko. Napatango naman si Aling Kenneth. Mukhang kumbinsido naman siya sa aking kakayahan. Kung ganun pala pwedeng-pwede ka. Say, naghahanap kasi ako ng pwedeng mag-alaga at maging bantay sa anak ko. Sanggol pa kasi kaya mahirap iwanan. Ano, kaya mo ba? Huwag kang mag-alala ha. Papasahurin kita at saka libre ang pagkain at pagtira sa bahay namin. Alok niya. Siyempre agad naman akong pumayag. Naku sige po, kayang-kaya ko po yun. Sabi ko pa sa kanya. Basta Isay, pagbutihin mo lang ang pag-aalaga sa anak ko. Bilin pa sa akin ni Aling Kenneth. Opo, pinapangako ko po sa inyo. Hindi po kayo magsisisi na pinagkatiwalaan niyo po ako. Paggaranti ako naman. Papa Dudut, laking pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil nagkaroon kagad ako ng trabaho. Samantala'y naging mabuti naman sa akin ang mga naging amo ko. Nagustuhan nila ako kaya doon nila ako pinatira sa kanila. Pinakain din nila ako. Pero nahiya na ako sa kanila nang sabihin nila sa akin na balak nila akong pag-aralin ng high school. Kaya tumanggi na lamang ako, Papa Dudut. Umabot ng halos 2 taon ang paninilbihan ko sa mag-anak. Pero kahit na isang kusing ay wala akong naipon dahil ibinibigay ko ang lahat ng sahod ko sa mga magulang ko. Samantala ay naging maganda naman ang trabaho ko kina Aling Kenneth. Mababait sila lalo na ang matandang si Lola Doray. At hindi lang pag-aalaga ng bata ang ginagawa ko noon, kundi nagvo-volunteer din akong magluto at maglinis ng bahay. Na-impress naman sila sa akin at dinagdagan naman nila ang sahod ko. Bukod sa nakuha ko na rin ang kanilang tiwala. Kaya parang kapamilya na ang turing nila sa akin. Sa kabilang banda, wala akong kamalay-malay noon na isang malaking sorpresa pala ang naghihintay sa akin sa araw ng aking birthday. Nga pala, binigay na ba sa iyo ni Nanay yung regalo namin sa iyo? Tanong ni Aling Kenneth sa akin noong araw na yon. Opo Ate Kenneth, salamat pong muli sa regalo ha. Wika ko naman. Pero noong mga oras na yon ay hindi ko pa nabubuksan ang regalo. Kaya wala akong ideya kung ano ang nasa loob noon. Iha, bakit hindi mo pa buksan ang regalo mo? Natutuwang wika ni Lola Doray sa akin. Naku Say, siguradong matutuwa ka dyan sa regalo namin sa iyo. May excitement na wika ni Aling Kenneth sa akin. Sige po, bubuksan ko na po, ang sabi ko naman. Habang sinisimulan ko noon na buksan ang regalong inabot nila sa akin noong araw na yon. Nagulat naman ako nang makita ko ang bagong damit at sapatos na binili nila sa akin. Natuwa ako kasi swak na swak ito sa aking panlasa. Wow! Ang gaganda! Naku, salamat po sa inyo! Sabi ko habang napayakap ako sa kanila. Maligayang kaarawan sa iyo ha, Iha. Mukha namang nagustuhan mo ang pa-birthday namin sa iyo. Masayang wika ni Lola Doray sa akin. Opo Lola Doray, nagustuhan ko po talaga. Meron na po akong bagong blouse tapos may miniskirt pa po ako na maong. Na-excite kong sabi sa kanya. May isang pares ng sapatos din niyang shoulder bag tapos stockings. Dagdag pa ni Aling Kenneth. Dinagdagan ko pa ng relos yan, wika ni Lola Doray sabay turo sa nakaligtaan kong box na nasa loob din ng birthday present nila sa akin. Pagbukas ko ay namangha ako sa digital watch na regalo nila sa akin na alam kong may kamahalan din. Ang dami po nito, Ate Kenneth, Lola Doray. Hindi po ako makapaniwala na binigyan ninyo ako nito. Halos maiyak ako sa labis na katuwaan ng mga sandaling yon. Masipag ka kasi Say. Inalagaan mo mabuti ang anak ko. Bukod doon naging katulong mo si Nanay sa mga gawaing bahay. Puri sa akin ni Aling Kenneth kaya daw tinuring na niya akong bilang parte ng kanyang pamilya. Samantala, bukod sa regalo ay binigyan din ako ni Aling Kenneth ng 3,000 pesos na cash na siyang kinatuwa ko. Kaya sa huli nangako ako sa kanila na lalo kong pagbubutihin ang aking trabaho. Papa Dudut, halos mapaiyak ako noon
dahil sa sobrang kabaitan sa akin ng mga naging amo ko. Siguro ay sobrang naawa sila sa akin dahil sa kalagayan ko. Dahil doon ay mas pinagbuti ko pa ang pagtatrabaho sa kanila dahil ayaw kong masira noon ang tiwala nila sa akin. Sa kabilang banda, 2 linggo pagkatapos ng kaarawan ko ay hindi ko inaasahang pupuntahan ako ng aking magulang sa bahay mismo ng amo ko. "Nandyan ba ang mga amo mo?" tanong sa akin ni Papa. "Nasa loob po yung nanay ng amo ko, si Ate Kenneth, at kuya mo naman po ay umalis." Inform ko naman sa kanya. "Napasugod po kayo dito. May kailangan po ba kayo?" Usisa ko pa sa kanya. Napahinga ng malalim si Papa bago magsalita. "May sakit kasi ang mga kapatid mo. Si Junjun may tigdas, sina Mabel at Kaloy naman ay may trangkaso. Hindi na namin alam ng nanay mo kung ano ang gagawin. Wala kaming perang pampagamot sa mga kapatid mo. Tapos ang nanay mo naman ay nagpapagaling din sa panganganak niya noong 1 linggo. Nabibinat na nga siya sa kakaalaga sa mga kapatid mong may sakit." Kwento niya sa akin. Nakaramdam ako ng labis na pag-aalala sa sinabing yon ng aking ama. "Ganun po ba, Itay? Ano po bang maitutulong ko sa inyo?" Agad namang sumagot si Papa sa tanong ko. "Baka namang pwede kaming bumali sa mga amo mo. Kahit yung kalahating buwang sweldo mo lang. Pakiusap, Isay, kailangan na kailangan lang namin ng pera." Aniya. Samantala, naalala ko naman ang perang regalong natanggap ko noong birthday ko. Buti na lamang at hindi ko pa natatapos. "Sige po, Itay. Niregaluhan po kasi ako ng mga amo ko ng pera noong birthday ko. 3,000 po yun. Pwede na po ba yun?" tanong ko sa kanya. "Abay, pwede na yun, anak." Aniya. "Yun na lang po ang ibibigay ko sa inyo kaysa bumali pa ako kay Ate Kenneth. Nahiya na po kasi ako sa kanya. Maraming beses na po kasi tayong bumali ng sweldo ko." Ang sabi ko naman. "Anak, naintindihan naman siguro ng amo mo na kailangan natin ng pera." Dugtong pa ni Papa. Napatango naman ako bilang tugon. Mabait naman ang mga amo ko. Kaya alam kong naintindihan nila ang sitwasyon ng pamilya ko. Pero syempre, Papa Dudut, may mga pangamba ko. Kaso nahiya na rin po ako. Baka naman sabihin nila, umaabuso tayo. Basta, Itay, gagawin ko na lang po ang lahat para makahanap ng ibang pagkakakitaan. Tapos pinapangako ko po sa inyo na kapag nagkapera pa ako magpapadala pa ako sa inyo kaagad. Yun na lamang ang sinabi ko noon kay Papa. Papa Dudut, bilang panganay at breadwinner ng pamilya ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko noon para makatulong sa pamilya ko. Lalo na sa mga kapatid kong may sakit. Hindi ko rin napigilan noon na humingi ng tulong sa mga amo ko at sa awa naman ng Diyos ay agad nila akong tinulungan. Samantala lumipas ang maraming buwan dahil sa kagustuhan kong makapag-aral muli ay nagpasya akong magpaalam na sa mga amo ko at bumalik sa aming probinsya para doon subukang mag-aral. Isang malaking sugal noon ang ginawa ko. Alam kong hindi pa sapat ang pera ko at tagilid pa ang pamumuhay ng pamilya ko pero kailangan kong makipagsapalaran para makapag-aral. At hindi naman ako nabigo, sa tulong ng tatay ko ay nakapag-aral din ako. Noong una ay working student ako pero hindi ko yon nakayanan kaya tumigil ako sa pagtatrabaho at nag-aral na lamang. Hindi nagtagal ay nagkaroon tuloy ako ng problemang pinansyal at nasakripisyo ang pamasahe ko papunta at pauwi sa paaralan. Hindi na rin ako nakakakain ng maayos. Hanggang sa isang gabi ay hindi ko inaasahan na mauuwi sa mainit na diskusyon ng pag-uwi ko ng late sa bahay. "Bakit ngayon ka lang ha? Saan ka galing?" Sermon sa akin ng aking ama. "Baka naman nagbubulakbol ka lang." May pangako sa niyang dagdag sa akin. Siyempre agad naman akong tumanggi. "Hindi po ako nagbubulakbol pa." Kontra ko. "Nagsasabi po ako ng totoo. Ginabi po ako ng uwi kasi naglakad lang po ako." Pero hindi pa natatapos ang paliwanag ko nang biglang ininterrupt na ako ni Papa sa pagsasalita. Kung gano'n bakit mo namang ginawa yon? Kung mapahamak ka noon sa kalye. Kababae mong tao, sana'y umutang ka na lang sa mga kaklase mo para pamasahe mo.
sermon pa niya sa akin. Wala po akong nautangan. Nagtangka po ako noong magpaliwanag pero naisip ko na wala na ring saysay para pahabain pa ang usapan. At saka naisip ko rin na kahit ano pa ang paliwanag ko sa kanya ay hindi rin niya ako paniniwalaan. Kung gusto mong umuwi ng maaga, may paraan. Makakahanap ka ng paraan. Kaso hindi. Kahit na hindi mo sabihin, alam kong nagpapabaya ka sa pag-aaral mo. Pag-aakusa niya sa akin. Sa puntong yon ay napiko na ako, Papa Dudut. Alam niyo po, Itay, napapansin ko po sa inyo na ginagawa niyo na lang sigurong dahilan yung sinasabi ninyo na pagbubulakbul ko para magkaroon kayo ng dahilan para tumigil na ako sa pag-aaral. Alam ko naman po ang gusto ninyo, Itay. Gusto ninyong tumigil na ako sa pag-aaral at magtrabaho na lamang nang sa ganoon ay may pera po kayong aasahan. Yun naman ang balik ko sa kanya. Sa pagkakataon namang iyon ay inamin na talaga ni Papa ang kanyang gustong puntuhin. Yun nga ang gusto ko, Isay. Nawawalan ka na kasi ng pakinabang. Imbis na makatulong ka, lalo ka lang nakakabigat. Huminto ka na lang kasi sa pag-aaral at magtrabaho ka na lang. Papa Dudut, sobra akong nakaramdam ng inis sa aking ama ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko kasi na kaya lang ako naroroon sa bahay ay para mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Okay lang naman sa akin yon, Papa Dudut, kung tutuusin. Handa po ako magsakripisyo para sa kanila. Pero yung katotohanan na kaya lang ako nag-i-exist sa pamilya namin ay para lamang sa pera at hindi dahil sa mahal nila ako. Masakit syempre yon para sa akin. Papa Dudut, nasabi ko sa kanya na may mga pangarap din ako kaya gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Malungkot at naiyak kong sabi kay Papa. Pero hindi pansin ni Papa ang mga sinabi ko at sa halip ay nagsalita pa siya ng siyang kinasama talaga ng loob ko. Ano bang saysay kung mag-aaral ka? Mag-aasawa ka lang din naman paglaki mo. Tapos sigurado kapag nagkapamilya ka na magiging taong bahay ka lang. Maniwala pa ako kung naging lalaki ka. Kailangan mong mag-aral kasi ikaw ang bubuhay sa pamilya mo. Pero dahil sa babae ka, ang asawa mo ang bubuhay sa iyo. Hindi ikaw. Kaya ano pang silbi na magkaroon ka ng diploma? Aniya. Pero dahil mahalaga sa akin ang aking pag-aaral, ay nagmatigas pa rin ako, Papa Dudut. Hindi po, Itay. Mag-aaral po ako. Gusto ko pong makapagtapos para makaahon na tayo sa kahirapan. Ngunit mukhang hindi bilib si Papa sa sinabi ko noon. Hanggang pangarap na lang yan. Sa hirap ng buhay natin, malabong makatapos ka ng high school. Ano, Isay, magtatrabaho ka na lang para magkaroon ka naman ng pakinabang. Aniya. Papa Dudut, lumayas ako noon sa bahay namin para makipagsapalaran. Nagbabalak ako noon na maghanap muli ng trabaho pero hindi naging mabilis ang lahat. Kinupkop ako ng pinsan ko at doon ako tumira sa boarding house niya. At nang hindi ako makahanap ng trabaho ay tuluyan na rin akong tumigil sa pag-aaral. Oo, Papa Dudut, naglaho noon ang mga pangarap ko pero wala akong magawa dahil wala akong pagkakabuhayan noon. Papa Dudut, maraming buwan akong kinupkop ng pinsan ko. Binalikat niya ang lahat ng gastos. Pero dahil sa salat din siya sa pera ay halos wala akong makain noon. Hindi naman ako humihingi ng tulong sa pinsan ko dahil sa nahihiya na rin ako. Kaya ang bawat kalam ng sikmura ko ay iniinuman ko na lamang ng tubig. Hanggang sa tuluyan na akong nagkasakit ng ulcer at sinugod ako sa ospital ng mga boardmates ng pinsan ko. Makalipas ang ilang araw sa ospital ay nakabalik din ako sa boarding house para magpagaling at doon ay bukal sa loob akong inalagaan ng may-ari ng boarding house, pati na rin ng pinsan ko. Ate Lisa, tumawag na po ba ang mga magulang ko kay Aling Merced? Tanong ko noon sa aking pinsan. Naku, hindi pa sila tumatawag simula nung nagpadala ko ng mensahe na na-hospital ka dahil sa ulcer, sagot niya sa akin.
Nakaramdam naman ako ng lungkot sa aking mga nalaman. Pakiramdam ko tuloy ay parang wala nang pakialam sa akin ang pamilya ko. Huwag ka nang malungkot pa dun ha. Baka wala lang silang perang pantawag. Pagpapalakas ni Ate Lisa ng loob ko. Siguro nga po. Pero Ate Lisa, kung talaga pong gusto nila akong kumustahin gagawa naman po sila ng paraan para makatawag dito. Kahit nga po umutang sila. Magkano lang naman po ang tawag sa telepono? Katwiran ko. Sabay napabuntong hininga ako ng malalim. Iniisip mo ba na wala kang halaga sa pamilya mo? Nalungkot ako sa tanong na yon ng aking pinsan. Sa totoo lang po yun ang nararamdaman ko. Mahalaga lang po ako dahil nakapagbibigay ako ng pera sa kanila noon. Pero ngayong wala po akong maibigay baliwala lang ako sa kanila. Malungkot na sagot ko sa kanya. Hindi ka naman siguro nila babaliwalain kasi anak ka nila. Baka nagkataon lang na sobrang abala ang mga magulang mo. Wika niya with intention na i-uplift ang aking spirit. Hindi naman po malaking oras ang inihingi ko sa kanila. Kahit saglit man lang, kumustahin naman nila ako. Hay, may pagtatampong wika ko. Agad naman akong inalo ni Ate Lisa. Huwag ka na magtampo sa kanila, Isay. Malay mo, baka mamaya o bukas tumawag na sila para kumustahin na ang lagay mo. Isay, eto lang ang tatandaan mo. Hindi man sila makatawag sa iyo, alam kong pinagdadasal ka nila para umayos na ang kalagayan mo. Napabuntong hininga na lamang ako, Papa Dudut. At umaasa na sana'y tama si Ate Lisa na mahal pa rin ako ng aking pamilya sa kabila ng lahat. Samantala bago pumasok sa eskwela ay naglalabandera muna ako hanggang sa makilala ko si Manay Marky na kaibigan ni Ate Lisa. Papa Dudut, masasabi kong hulog ng langit si Manay Marky dahil sa kanya kaya nagkaroon ako ng pagkakakitaan. Naging labandera niya ako. Hindi nagtagal ay naging katulong din niya ako sa parlor niya. Pinag-aral din niya ako ng high school kaya't masasabi kong malaki talaga ang utang na loob ko sa kanya. Kaso Papa Dudut, nung ika-4 na taon na ako sa high school ay naghiwalay ang ka-live-in partner ni Manay Marky na si Myong at si Manay. At nagkaroon ito ng bagong karelasyon at tawagin niyo na lamang po sa pangalang Boy. At doon nagsimula ang pagsubok sa amin ni Manay Marky. Say, pwede ba kitang kausapin? Seryosong wika ni Manay Marky sa akin. Bakit po? Pagtataka ko naman sa kanya. May gusto ka ba kay Boy? Diretsang tanong niya sa akin. Noong time na yon ay aaminin kong lihim akong humahanga noon sa karelasyon ni Manay na si Boy. Gwapo kasi ito at mabait. Pero syempre alam ko naman ang limitasyon ko at hanggang paghanga lang naman ang gusto ko. Naku, wala po Manay. Maniwala po kayo sa akin. Pagtatanggi ko. Wala po akong balak na agawin sa inyo si Boy. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kaya hindi ko po magagawa yun. Paniniguro ko sa kanya. Siguro nga wala kang gusto sa kanya pero siya meron. Tila nanunubok na sabi niya sa akin. Nagulat na lamang ako pero hindi na ako nakakibo. Alam mong minsan na akong nasaktan noong iniwan ako ni Myong. Kaya naman ayaw ko na mangyari pa yun ha. Mahal na mahal ko si Boy. Baka hindi ko na kayanin pa kapag pati siya ay mawawala sa akin. Pagpapatuloy pa niya. Naintindihan ko po kayo Manay Marky. Sabi ko na lamang. Nagtapat sa akin si Boy. Gusto niya akong hiwalayan kasi mahal ka daw niya. Malaki daw ang pagkagusto niya sa iyo. At alam mo pa kung anong sinabi niya. Kahit na anong gawin daw niya ay babae pa rin daw ang hanap niya. Masakit yun para sa akin, Say. Binigay ko sa kanya ang lahat ng klaseng pagmamahal. Halos wala na akong natira sa sarili ko Tapos kulang pa rin. Say, ayaw ko mawala si Boy sa akin. Ikakamatay ko yun. Kwento pa ni Manay Marky sa akin na siyang lalong ikinagulat ko. Nanatili lamang akong walang imik. At ng mga sandaling yon ay inisip ko ang aking gagawin para hindi na lumaki ang gulo.
Kung tumatanaw ka ng utang na loob sa lahat ng mga kabutihang ginawa ko sa iyo, nakikiusap ako sa iyo ha. Iwasan mo na si Boy. Gawin mo ang lahat para lumayo sa kanya. Say kung gusto mo ay magpakalayo-layo ka na. Ayaw ko sanang gawin to pero kailangan mo nang umalis dito. Habang nandito ka sa buhay namin ay siguradong hindi matatapos ang gulo. Kaya para sa kabubuti ng lahat ay ikaw na mismo ang kusang lumayo sa amin. Sabi pa ni Manay Marky sa akin. Dahil doon, Papa Dudut, nagpasya na akong umalis noon kay Manay Marky para maiwasan pa ang mas matinding sigalot. Ayaw kong masira ang pagsasamahan namin at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya nagparaya na lamang ako. Nakipagsapalaran ako sa Maynila at doon ay naging kasambahay. Maraming taon ang lumipas, taong 1992 ay muli kong dinalaw si Manay Marky para kumustahin. Doon ay muling nanumbalik ang aming friendship. Pero nung mga panahong yon ay nagkabalikan sina Myong at Manay Marky at sa muling pagkikita namin ni Myong, hindi ko akalain na uusbong ang damdamin ko para sa kanya. Alam niyo ba Papa Dudut na hindi ko po maabot isipin ang nangyari sa buhay ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay naging close kami ni Myong. Hanggang sa bigla na lang kaming nagising na mahal na pala namin ang isa't isa. Oo, nagkatuluyan kami ng ka-live-in ni Manay Marky na si Myong at naging isang matinding pagsubok yon sa amin ni Manay Marky. Muli kaming nagkalabuan at naputol ulit ang aming friendship. Pero time heals kumbaga dahil pagkaraan ng ilang taon ay nagkabati rin kami ni Manay Marky at naibalik ang friendship naming dalawa. Nagsama kami ni Myong bilang mag-asawa at nagkaroon kami ng 2 anak. At kahit na nagkapamilya na ako ay nakatulong pa rin ako sa pamilya ko. Sinuportahan ko pa rin noon ang aking pamilya hanggang sa mapagtapos ko ng pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. Sa ngayon ay 3 dekada na ang lumipas. Asenso na ang buhay ng mga kapatid ko. May sarili na silang pamilya at nakabase na rin sila sa ibang bansa, sa Canada at Denmark. Habang ako naman ay masaya pa rin kapiling ang aking asawang si Myong. Kasama ko rin sa bahay ang aking mga magulang na very supportive sa amin ni Myong. Masasabi kong asenso na rin kami sa buhay dahil may trabaho si Myong habang ako naman ay may negosyo. Hindi man kami mayaman pero may pera naman kami na siyang ginagamit namin para sa pag-aaral ng mga anak ko at sa pang-araw-araw naming mga gastusin. Masaya na ako sa aking buhay, Papa Dudut. Kontento na ako. Wala na akong mahihiling pa, kundi ang bigyan kami ng long life. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-upload sa Papa Dudut Stories dahil pangarap ko talagang marinig ang kwento ko na kayo mismo ang nagbabasa. Alam ko na may mapupulot kayo kahit kaunting aral sa ibinahagi kong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Isay. Maraming salamat Isay sa pag-share mo ng iyong kwento. No? Medyo maraming mga twist ang nangyari sa iyong buhay, maraming mga daanang kang pinuntahan bago mo makamit ang kontento at masayang buhay. Pero sa lahat ng ito, ang pinaka-motivation mo ay ang makatulong sa iyong pamilya. Bagay na marami po sa ating mga senders and viewers ngayon ang nakaka-relate. Ang ating pagmamahal, ang ating susi, ang ating pinakang gasolina upang pagbutihin po natin ang mga desisyon na ating gagawin sa ating buhay. Sana ipagpalain ka pa ng Panginoong Diyos, maging ikaw na nakikinig ngayon sa Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para maibahagi po natin ang good vibes ng ating kwentuhan sa araw-araw. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot
at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.